Magandang araw mga brad. So nandito naman po tayo. Happy New Year po sa inyong lahat. And ito po, magkaroon naman tayo ng ibang usapan. Ngayon, tawagin natin tong usapang langis portion, di ba? Ni Brad Oli TV. So sa mga hindi pa po nakakaalam at nakakakilala po sa akin, ako po ay matagal na po sa oil industry. Ngayon, I'm the Technical and Business Support Manager of SK Techlube Corporation. So si SK Zik po, no, mga synthetic lubricants from Korea, the number one producer of the U-Base and the U-Base Plus globally. So ayan. So quick talk lang to regarding sa langis. So samahan niyo po ako. Let's go. Brad Oli TV. Let's go. Ang laki ng contribution ng motorcycle industry sa Pilipinas, no? In terms of economy, in terms of transportation, of course. And sabi ko nga, nung panahon ng pandemic, marami tayong mga hero, no? Itong mga ating mga frontline heroes, talagang sila yung nagsakripisyo para bumiyahe, hindi natakot para ihatid ang mga goods sa mga taong hindi makalabas ng kanilang mga bahay. So shout out po sa inyo lahat po kayo na nasa TNVS sector, no? Mga Grab, Lala, Angkas, lahat po kayo. So kami po ay saludo po sa inyong lahat. So mapunta tayo sa langis, usapang langis. Siyempre, ang pinaka malaking market ngayon is the scooter market. Pag sinabi mong scooter market, ito po yung mga naka CVT, no? Karamihan, no? So from 100 to 110 hanggang 500 plus cc na scooters, no? To maxi scoots. So ano bang langis ang para sa inyo? Ano bang dapat tinitignan sa langis ng isang may-ari ng scooter? So number one, of course, syempre, ano bang pagbabasihan ng inyong langis? Ang first basis lagi ng pagpili ng tamang langis is sa specs na binigay ng inyong original equipment manufacturer. Kasi doon po, yung mga gumawa at nakadisenyo ng inyong mga motor, sila po yung nag-require na ito ang langis na gagamitin nyo. So marami po yan. So paano mo malalaman yung tamang viscosity ng langis? Nandun po yan, may viscosity chart po yan. At kung makikita nyo, may iba, may viscosity chart, yung iba wala. Direct to the point, 10W40, 20W50, nakasulat na kagad kung ano yung langis na gagamitin. So, sa atin bilang isang consumer, ano yung pipiliin mo? So, kung meron kang viscosity chart, ang tinitingnan po doon is yung ambient temperature. Kung ano yung workable sa inyong ambient temperature. Tulad sa Pilipinas, dahil marami nagsasabi, dahil tropical climate tayo kaya kailangan makapal. Diba? Yun ang sinasabi. Pero, actually, pagdating sa ang ambient temperature is good for the flow, the start up. Okay, start up flow. Kailangan umikot yung langis mo habang start up pag malamig na term, no? Kasi bakit yun ang tinitignan? Di para madali nga naman makaikot yung langis sa loob ng makina at start up. Pagdating sa 100 degrees Celsius, ang motor naman, ang engine operating temperature ng isang motor or isang makina is, ang motor is around 100 to 150 degrees Celsius. So pare-pareho lang yan. Unless na talagang talagang nag-upgrade ka, nagpalaki ka ng bore, talagang iinit talaga. So kailangan mo ng tamang cooling, no? Sa cooling system. So going back. So yun yung pinagbabasihan. So syempre, nakaka-contribute ba yung init ng panahon? Yes, nakaka-contribute din yan kasi lalo na sa mga makina na wala namang efficient cooling system, which is karamihan ng motor ganun. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng motor may cooling system may liquid cooling 'di ba? Yung iba naka-air cooled lang. So kaya kailangan mo na tama yung langis na ginagamit mo. Yung iba, ba't kailangan mas makapal? Kasi yung iba ang lalaki ng clearance. Kaya kailangan mo na makapal kasi pag manipis ang ginamit mo at malaki ang iyong clearance, may tendency yan, papasok yan sa loob ng combustion chamber mo. At yun, doon ka magsa-start na magbabawas ka na lang, is uusok ng puti yan. So yun yung isa sa tinitingnan, viscosity. Next is yung kanyang specs na or performance category. Saan mo naman makukuha yun? Makikita mo yan sa API and sa JASO pagdating sa motor. Ang API, dahil wala siyang, ang mga motorcycle,
ay naki-adapt lang sa specification ng pangkotse, kaya sila nakikigamit sa API or American Petroleum Institute, which is nakafocus yun sa pangkotse. Lalo na sa panahon ngayon, iba-iba na rin yung design ng kotse. So ang pinakamataas ngayon sa kotse is API SP, Sierra Papa. Okay, so habang tumataas, ganun po yung habang tumataas yung API from API SL, SM, SN, SN+, SP, in terms of wear protection, corrosion protection, yung kalawang, pagdating sa deposit control, so marami po yan. So habang tumataas, paganda yan ng paganda. Siyempre sasabihin naman consumer, hindi naman nakikita yan, ganito, ganyan, okay na yung pinakamababa. So habang tumataas, siyempre nagbabago yung design. And of course, sa motor, dahil mas mataas ang RPM niyan kaysa sa mga pangkotse, kaya kailangan mo na mas mataas din talaga ang inyong API ratings. Although, ito yan, may pero po yan. Sa kotse, habang tumataas, mas paganda ng paganda. Tama, in terms of protection and in terms of fuel economy. Meron tayong tinatawag na friction modifier na additive para ginagamit po yan sa mga sasakyan para makatipid sa gasolina. Mas pinadudulas niya yung mga pyesa. So, syempre, mas madulas, less effort. So, nakakatipid ka sa fuel. Nga lang, hindi mo kailangan yan sa motor. Bakit? Lalo na sa mga declutch. Bakit? Kasi ang motor na merong wet clutch, ang clutch is a balance between lubrication and friction. Kaya nga ang ginagamit sa mga declutch ay yung mga Jaso MA minimum. MA, MA2. MA2 ang pinakamakapit dyan. So yun yung basihan. Kaya nga ang sinasabi nga natin, pag ikaw ay gumamit ng pangkotse sa iyong motor na may clutch, sureball yan. Magkakaroon kayo ng clutch slippage. Paano naman kung ginamit mo siya sa pang-scooter? Dahil since mataas masyado ang anti-wear properties ng pangkotse, mataas ang ZDDP kasi masyadong technical, yung zinc dithiodiphosphate. Yun po, pag yan ay nasusunog sa combustion chamber mo, so masyadong mataas ang content ng phosphorus ng pangkotse. Okay? Which is, yan po ang isa sa mga tinitignan sa mga pangmotor, yung phosphorus content. Kahit tignan nyo po yan sa Jaso T903 standard, nandun po yan, tinitignan, kinokontrol, no? Because syempre, kailangan pangalagaan yung mga catalytic converters. Paano kung wala naman akong catalytic converter? Okay? So, ang ano kasi dyan, yung phosphorus is also, harmful din po yan pag nasosobran sa emission, sumasama sa emission po yan. So, iniiwasan po natin yan na lumabas. Okay? Paano naman yung mga pan-diesel pwede? Kasi may mga kaibigan ako magamit ng pan-diesel kasi pag mainit daw makina, maganda daw yung pan-diesel. Alam mo, ito yan. Or sinasabi mo na pang diesel dahil mainit ang diesel engine. Hindi. Ang operating temperature ng diesel engine is around 80 degrees lang. Number 1. Number 2, mas maraming detergents ang diesel engine oil kasi kailangan mo yun sa diesel engine kasi mataas ang carbon deposit na formation. So isa yon. So pag ginamit mo yan sa loob ng inyong motor, ano mangyayari dun sa detergent additives? Siyempre dahil paunti-unti kumakain ng langis ang makina. Siyempre dahil may mga langis sa cylinder liner, mga ganon So pupunta yan sa loob ng combustion chamber. At pag yan pumasok sa combustion chamber, ano mangyayari? So yung detergent additives, nagiging sulfated ash po yan or nagiging abo. Kaya makikita mo pag nagpabukas ka ng makina, yung piston land mo ay may mga parang matigas na parang, paano ba sasabihin, metal ash siya na nag-glow. Okay? So pag nag-glow yan sa high temperature, pwede kayo magkaroon ng premature ignition. So ibig sabihin, hindi pa umakit sa top dead center, nagkakaroon na kayo ng combustion, which is ayaw mo nun. Yun yung eventually pag long run na gamit ka ng diesel engine oil sa iyong motorcycle. So yun po yung mga key points po dyan. So viscosity, API, ano yung susunod? Yung Jaso. Marami na nagkalat na mga langis sa market. Hindi ko na sila isa-isahin. Marami talaga. Pero ilan po dyan ang pumasa yung langis sa Jaso mismo? Because yung Jaso T903 standard, dito po chine-check yung performance ng wet clutch.
kung gaano siya kakapit. So may tatlong test yan: STI, SFI, tsaka DFI. Stop time index, static friction index, tsaka dynamic friction index. So tinetest yun lang sa wet clutch. Tinitignan kung gaano kakapit, sinusukat kung gaano kaliit yung yung clutch slippage. At pag konti lang ang clutch slippage, mataas ang rating po niyan. Kunyari sa Zik, yung MA2, yon, ibig sabihin nun, makapit na makapit po yan sa iyong clutch. Pag meron siyang clutch slippage, ang pinakamababang rating na makukuha mo is MB, JASO MB. Yung JASO MB naman, yan ay kaya madulas, gusto mo yan for fuel efficiency. At yan ang ginagamit for scooters. Kaya nga may mga CVT. Kasi hindi mo naman kailangan ng friction dahil wala ka naman clutch. So kailangan mo ng fuel efficiency. So mas madulas na langis sa inyong scooter. Kaya MB ang ginagamit. Kaya hindi ka rin pwedeng gumamit ng JASO MB sa iyong declutch. Kasi yan ay madulas. Dinesign yan for fuel efficiency. So ito yung mga key points natin pagdating sa mga kapatid natin na nagmumotor. So paano sa tamang pagpili ng langis. At yung pagdating sa JASO, makikita nyo po yan. Type nyo po JASO 40 EV file. Yan. So lalabas po yan buwan-buwan. Updated po yan. Kung sino po yung mga brands na naandyan at yung mga oil code. Yung oil code na yon, ito yung sinubmit ng mga manufacturers para to guarantee yung performance ng inyong langis papunta sa inyong motor. Ano po yung mga makakatulong sa pagpili? Isa po sa mga magandang pagbasihan sa pagpili ng langis is yung type ng inyong base oil na ginagamit. Kung ito po ba ay mineral grade, semi-synthetic, part synthetic, synthetic, or fully synthetic. Kasi habang tumataas ang quality ng iyong base oil, ganun din po ang kanyang oil performance in terms of service life. Ulitin ko lang, in terms of service life. Hindi po kayo nag-fully synthetic para mag-extend ng drain. Yes, kaya yan. Pero ang tanong, lahat po ba kayo may filter? Wala naman. Hindi naman po, di ba? Yon, isa sa consideration po yon. Siyempre, oo, kaya ng langis. Hindi siya madaling nasusunog, hindi siya madaling numinipis, no? Pero ang tanong, yung dumi. Pag hindi ka nagpapalit ng nasa tamang oras, mag-accumulate lang po yung dumi sa loob ng inyong makina. So yun yung pinapromote natin. Kaya nag-fully synthetic, it's because you want to have an additional protection sa inyong makina through sa magandang oil service. Hindi siya madaling nasusunog, hindi siya madaling numinipis. Gusto mo laging nakukuha yung tamang oil pressure, nagbibigay sa iyo ng magandang wear protection kasi hindi nga siya madaling numinipis, hindi siya madaling nag-evaporate. Yan ang advantage ng fully synthetic. Yun po ang mga tips na maibibigay ko po sa inyo sa pagpili ng langis. So, syempre, meron tayong, syempre yung iba, syempre hindi mo kailangan ng fully synthetic kasi naiintindihan naman natin. Syempre yung idadagdag mo sa fully synthetic, idagdag mo na lang sa pangkain ng pamilya, which is tama din naman, no? Kaya nga, like for example sa Zik, meron dyan na maraming options for motorcycle. May semi-synthetic, may synthetic, and of course may fully synthetic. So para to cater different types of consumers. Alam namin na kaya naman lahat na bumili ng fully synthetic. Pero ang tanong is, syempre, sino ba na ang priority, di ba? Pagdating sa financials, of course, the family. So naintindihan po natin yan. Kaya nga, si Zik, meron tayong M5, yung blue, yan, semi-synthetic. Si Zik po kasi, wala siyang mineral grade sa ngayon. Talagang puro synthetic. Kasi kilala po talaga siyang synthetic producer globally. Okay, so yun po. Yan ang mga mai-share ko po sa inyo ng mga tips. So, paano pa sa pagpili ng tamang langis sa inyong mga motor. So again, sana po nakatulong po ito, itong ating short talk or ating usapang langis portion with Brad Oli TV sa pagpili ng tamang langis sa inyong mga motor. At marami po tayong pag-uusapan sa mga susunod na usapang langis with Brad Oli TV. So abangan nyo po yung mga ibang topics natin pagdating sa usapang langis with Brad Oli TV. Hindi lang po pang motor, pang kotse, pang industrial. Kung gusto nyo, kung may tanong kayo sa mga pang kotse na langis, pang industrial, pang heavy equipment, sige po, i-comment nyo lang po yan. Babasahin po natin and bibigyan natin siya ng sagot. So maraming salamat po sa lahat ng mga tumapos nitong quick usapang langis with Brad Oli TV video, short video. And I hope po
ngayong taon makapagbigay po ako sa inyo ng additional information pagdating sa mga langis, mapa-kotse man yan, mapa-motor, mapa-commercial, mapa-fleet, mapa-industrial. So again, maraming salamat. Again, I'm your Brad Oli TV. Salamat po and bye-bye.